Lahat ng tao ay may pangangailangan. Mga pangangailangan na maaaring matugunan ng iba't ibang produkto at serbisyo na mababanaag sa isang kisap mata. Bawat negosyo ay may kani-kanyang pakulo upang pumatok sa panlasa ng mga mamimili. Maaaring inaalukan nila sa mga mabubulaklak na salita, may ilang dinadaan sa utak at impluensya. O kaya naman ay yung tipong simple ngunit may dating. Ganito sa mundo ng komersyo o mas kilala sa tawag na marketing. Bilang isang third world country, mas umigting pa ang kompetisyon ng kalakalan sa bansa. Lumingon ka man kahit saan, mapakanan o kaliwa, nariyan ang iba't ibang mukha ng komersyo. Tila halos matakloban na yata ang kalangitan ng mga naglalakihang mga canvas. Bawat isa ay may binibida, bawat isa ay may kani-kanyang itinatampok na produkto. Sinimulan kong baybayin ang iba't ibang parte ng Maynila at aking nakita ang malawakang pag-usbong ng komersyo. Ngunit, para saan nga ba ang mga ito at ano ang kanilang kahalagahan? Minarapat kong alamin ang mga kasagutan ng isang eksperto, isang propesor mula sa College of Business. Marketing is any human activity directed at satisfying needs and wants through sales processes. Bakit? Bakit human? Pag pinagalog mo yan, isang makatawang gawain. So, ganun kalalit na marketing. Makatawang gawain directed at satisfying needs and wants tumutugon sa pangangailangan ng tao sa pamamagitan ng palitan. Dagdag pa niya, mahalaga din ang pangalan ng isang produkto sapagkat ito ang unang mapapansin ng mga mamimili. Ito ang pagkakakilanlan o tatak ng anumang bilihin. Ito ay maaaring lumikha at tumayo para sa katapatan at pagtitiwala. Ito rin ang nagsisilbing boses na nagsasabi sa mga mamimili kung ano ang kinaiba niya sa mga kakompetensya nito. Ang pangalan ng isang produkto ay nararapat na magkaroon ng malakas na koneksyong emosyonal sa mga mamimili upang ito ay matandaan nila. Ako'y nagpunta sa lugar kung saan puno ng mga estudyante. Dahil sa marami ang populasyon ng tao dito,
Ang mga bilihin dito ay kilala sa pagkakaroon ng mababang presyo na swak sa budget ng mga mag-aaral. Ilan lamang ito sa pagkakakilanlan sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Sa mundo ng komersyo, hindi mawawalan ng kakumpetensya kung kaya't kinakailangan mo silang malamangan upang ikaw ay umangat. Ang isang produkto ay nasasabing mabisa kung tatak pa lang ay kilala na ng karamihan. Upang mapatunayan kung mabisa ang teoryang ito, sinubukan kong magtanong-tanong sa ilang tao tungkol sa isang pagkain sa PUP lamang nila makikita, ang submarine. Para sa inyo po, ano po? Submarine sa akin yung transportation other than mission. Then, Kuya, alam niyo po ba yung submarine? Hindi ba yun yung nasa dagat? Yan, di ba? Tingin. Sinasakyan ng mga submarine. Submarine, di ba ano yun? Yung ulapog yan, alam ko yan. Masarap yun! Di ba asim? Kung ano po ba sa inyo yung, para sa inyo yung submarine? Sisip na yun yan! Sisip pa rin. Ginagamit ng mga sundalo na lumugan sa sisig sa dagat. Anong sabi? Pero kung yung iyan ka, yung pinakasama rin, yung tinisip mo na saan pa rin, yung kinakain sa baka. Ilang tao rin ang aking nakausap bago humantong sa ganitong konklusyon. Submarine, dating katawagan sa sasakyang pandagat, ay nagkaroon na ng panibagong kahulugan. Ngunit hindi lamang iyon ang aking nakita sa aking pag-iikot.
Hindi lamang iyon ang aking nakita sa aking pag-iikot. Kasabay nito ay napansin ko rin ang nagkalat na street foods. Isa itong patunay na yumayabong din ang kompetisyon sa pagitan ng mga negosyante. Kabilaan man sila ng pwesto ay iyong mapapansin na may kanya-kanya silang mga suki. Upang mabigyang linaw ang lahat ng ito, minabuti kong kausapin ang isa sa mga may pinakapatok na turo-turo sa balat ng Teresa, si Mang Leo. Kamusta naman po yung kita nyo dito? Okay man. So, yung paano po nakakatulong sa pamilya nyo yung kita nyo dito? Malaki matulong niya kasi yan ang binapato sa school nila eh. Yan po yung Baon. pinagsasustento. Oo. Diyan nyo din po kinukuha yung pangkain nyo. Yan. Si Mang Leo, may 47 taong gulang na, ay mayroong 2 anak at asawa na nag-aasikaso ng kanilang paninda sa umaga. Tinutustusan niya ang kanyang pamilya mula sa pagtitinda niya ng street foods. Ito ay nagsimula sa pagtatrabaho niya sa kanyang bayaw at nang makaipon ay agad siyang bumukod at nagsimula ng kanyang sariling negosyo. Bakit po kayo dito? Bakit ito po kayo bumukod? Kasi ano, sarap na school. Salamat sa gate. Ilan sa mga kasagutan nila ay dahil mura ang binibenta ni Mang Leo. Presyo. Isa ito sa tinitingnan ng mga mamimili. Malaki ang impluwensyang naibibigay nito sa kanila. Mas pipiliin nga naman ng tao ang isang bagay na mura pero de kalidad. Ito'y nararapat ring iangkop sa iyong produkto. Tayong mga Pilipino ay praktikal kung kaya't pumapatok sa atin ang mga tingi-tingi. Kagaya sa paninda ni Mang Leo, ang presyo nito ay inaayon niya upang ito ay maging mabenta. Upang maging mabenta ang iyong produkto, marapat na makilala ito ng masa. Sa pagnenegosyo, marapat mo rin isaalang-alang ang lugar kung saan mo itatayo ang iyong kabuhayan. Kagaya na lamang ng sinabi ni Mang Leo na kaya doon niya napiling ipwesto ang kanyang kariton dahil maraming estudyante doon at pumapatok ito sa kanila. Kinakailangan ng pagsusuri kung saan bibenta ang iyong produkto. Hindi ka lamang basta-bastang pipili ng pwesto dahil maaari itong makaapekto sa iyong kinikita. Sa aking obserbasyon, ay masasabi ko na mabenta ang lugar kung saan naglalako si Mang Leo. Maraming estudyante ang bumibili rito at kapansin-pansin ang kasiyahan na kanilang nakukuha. Gaya ni Mang Leo, nakausap ko rin ang isang sorbetero na araw-araw kong magtinda sa may tapat ng PUP.
ngunit malaman. Dito ko napagtanto na ang bawat Pilipino, gaano man kahirap at nakakapagod ang hanap buhay, ay handang kumayod ng may dignidad, malaki man o maliit ang kinikita. Sa aking pakikipag-usap kay Mang Leo, napaisip ako kung paano nga ba nagiging mabenta ang kanyang negosyo. Upang maging mabenta ang iyong produkto, marapat na makilala ito ng masa. Hindi ito papatok kung walang nakakaalam nito. Maraming paraan upang ma-endorso ang isang produkto at maka-impluwensya ng mga mamimili. Napakahalaga ng gampanin ng marketing mix sapagkat napaka-maimpluwensya nito sa mga mamimili. Kinakailangan na tama ang kombinasyon ng bawat isa upang maging mabisa ang isang produkto. Ang mga mamimili ay dapat na isinasaalang-alang sapagkat sila ang pangunahing dahilan kung bakit mayroong produkto at kung bakit mayroong komersyo.